Ang Pagong at si Kuneho ni Boots is a Pastor. Isang hapon, habang masayang namamasyal si Pagong, ay nakasalubong niya si Kuneho. Palibhasay, mabagal maglakad si Pagong, pangising-ising sinabi ni Kuneho. Oy Pagong, pagkaikli-ikli naman mga paa mo at pagkabagal-bagal mong lumakad. Wala kang marating yan. Ha 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 ha. Labis na nainsulto ang Pagong sa mga isinasabi ng Kuneho, pero hindi niya pinapalata na siya ay nagdadamdam. Upang patunayan, may pagmamalaki din naman ay isinasagot niya ang mayabang na Kuneho. Kung gusto mong subukin ang aking kakayahan, bakit hindi din dalhin sa isang paligsahan? Maaaring mabagal nga akong maglakad, pero nakasisiguro kong matatalo kita sa palakasan. Ngunit, lalo lamang siyang pinagtawanan ni Kuneho. Ha 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 ha. Nabibigla ka yata Pagong. Baka mapahiya ka lamang. Wika ni Kuneho. Pero sige, pagbibigyan kita. Anong paligsahan ang nais mo? Ha 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 ha. Tanong ni Kuneho. Tara, magkasubukan tayo. Bukas pagsikat ng araw, magkira tayo patungo sa bundok na iyon. At itinuro ni Pagong ang abot tanong na bundok. Tuwang-tuwa si Kuneho sa hamon ng Pagong. Nakakasiguro siya sa bagal ng Pagong ay tiyak na mananalo siya. Kinabukasan, sa paanan ng bundok, maagang-maagang dumating sina Kuneho at Pagong. Pagong, hindi pa huli ang lahat. Bibigyan pa kita ng pagkakataon para isalba ang sarili mo sa kahihiyan. Ang pagmamalaki ni Kuneho. Ito lang ang masasabi ko. Maaaring mabilis ka, subalit malakas naman ang aking resistensya. O siya, sige. Umpisa na lang natin. Ikaw na ang magbilang. Bilang hudyat ng ating pagsimula, baka sakaling kahit konti magkaroon pa ng tsansang manalo. Ha 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 ha. 1, 2, 3, takbo! Magkasabay nang humakbay ang dalawang mabilis na nagundag-undag si Kuneho. Halos sandaling minuto lamang ay naroon na siya kaagad sa bundok. Nang lumingon siya ay nakita niyang malayong malayo ang agwat niya kay Pagong, habang patuloy naman sa kanyang mabagal na paglakad si Pagong. Samantala, si Kuneho ay halos mainip na sa paghihintay na makita si Pagong. Sa kanyang likuran, ilang ulit na niyang ba siyang nagpahinto-hinto pero wala ni anino ni Pagong. Palibhasa, malaki ang tiwala niya sa sariling alam niya ang kakayahan tumakbo ng mabilis. Kaya, ipinasya niya magpahinga muna sa karating na siya sa kalagitnaan ng bundok. Mabuti pa ay magpahinga muna ako. Malayo pa naman si Pagong. Isa pa, pagod na rin naman ang ako. Wala akong dapat ikabahala dahil napakalayo ng agwat naming dalawa. Naupo si Kuneho sa ilalim ng isang puno. At nang dahil sa kapaguran, hindi niya malayang siya ay nakaidlip. Kahit nasabihing napakabagal umusad na, ay pinagsikapan ni Pagong na maibigay ang lahat ng lakas upang unti-unting makapanhik sa bundok. Nang matanawang himbing na himbing, ay patuloy ang pagtunggali ng lalong magsumikap umusad pataas ang pawisang si Pagong hanggang sa madaanan niya at malampasan niya ito. Palubog na ang araw nang magising si Kuneho. Tinanaw niya ang ibaba ng bundok at sa pag-aakalang nandoon pa rin si Pagong. Subalit wala pa rin. Sinimulan na niyang muling tumakbo
at laking gulat niyang nang abutan niya si Pagong na malapit na sa tuktok ng bundok. Litong nagtatalon paitaas ang kuniho. Upang unahan si Pagong, tumakbo siya ng tumakbo ng walang pahinga sa pag-aakalang maunahan niya si Pagong. Ngunit huli na ang lahat sapagkat narating ng masikap na Pagong ang tuktok ng tagumpay. Tuwang-tuwa si Pagong at hindi siya makapaniwala na siya ang nanalo. Sa kabilang banda, si Kuniho ay hiyang-hiya sa pangyayari. Humingi siya ng paumanhin kay Pagong sa ginawa niyang pang-iinsulto at pagmamaliit nito. Simula noon ay naging aral na ito kay Kuniho na kailanman ay hindi niya dapat maliitin ang kanyang kapwa. Yun lang po at maraming salamat.